put food in the table. You put food on the table. I'm still sick. So, may sakit yan si asawa, guys. How many days already? Like 4 days? 5 days? Since Friday, and today is Tuesday. Yeah. Hindi siya nakapagtrabaho. She don't go to work. And, yeah, ngayon lang yan siya na sobrang tagal talaga na nagkasakit. Kaya, mag-harvest ako ngayon ng mga gulay sa garden. What do we want? Dahil gusto niya kumain ng soup. Gusto niya gumawa ako ng soup. So, I will need to harvest some vegetable in the garden. Carrots, potato. Mag-harvest din ako ng mga ano doon, yung mga dahon-dahon. So, nandito tayo ngayon kung saan nilagay ko yung aking mga pinatuyo na mga bawang. And as nakikita nyo siya, ito siya is mga 1 week ko na siyang nilagay dito para ma-dry siya. So, pwede na itong i-store natin siya. So, before kasi natin siya i-store, kailangan siyang i-cure. Yun daw yung tawag yun. Nun. So, kailangan natin siyang i-cure na to make sure na ugang-uga talaga or tuyong-tuyo talaga yung ating bawang bago natin siya i-store doon sa cold na cellar room. Ito kasi dito is warm ito siya na room. So, maganda siyang ipa-dry yung ating mga bawang. Since marami naman ito, para nga may marami tayong magamit and for storage. So, kailangan natin siyang i-store ng maayos. Kunin lang natin yung mga mahahaba na dahon. Pero hindi ko siya, ito kasi is nag-dry na. Ayan. Hindi ko putulin hanggang dito sa baba. Dahil dito sa baba is, merong ano siya. Kapag ikat mo siya, may parang duga ba? Anong pangalan ng duga? Duga sa Bisaya. So, ayan. Tamang-tama. Kapag ganito na natatanggal na yung mga dahon, mabilis na matanggal. So, natuyo na yan siya. So, ito na yung lahat ng ating mga onion. Tamang-tama. Ito na din yung ating mga garlic na hindi naman siya karamihan pero okay na ito kaysa sa wala. So, dahil nga magluluto tayo ng soup, usually kasi, ang lulutuin ko pala ngayon is tinola. Tinolang manok. So, usually kasi is ginigisa ko siya. So, kailangan natin ng bawang tsaka sibuyas. So, lagay natin dito yung isang bawang at saka sibuyas. Tapos ito, i-ano na natin ito dahil dry naman siya lahat. Isama natin ito siya para may store na natin. Ang galing talaga, diba? Alam nyo, first time ko talaga na ganitong nakapagtanim ng mga sibuyas and garlic at saka onion. Dahil nga sa Pilipinas, nung nasa Pilipinas ako, iwan ko ba? Siguro, sa mga piling lugar lang ito or sa malalamig na lugar itong ganitong nagtatanim. Dahil lumaki naman ako sa probinsya pero sa amin, hindi naman kami nagtanim nitong mga garlic at saka itong mga onion. Tapos, isa pa sa ikinatutuwa ko dito dahil noon talagang napakahirap ng buhay. So, kapag may ganitong garlic is kailangan siya isa-isahin talaga. Tapos kapag may isang onion, talagang maliit lang na onion. Talagang ito, malaki na nga ito. Tapos paaabutin pa ng isang linggo. Ngayon, I'm very happy na hindi ko na kailangan tipirin yung aking mga onion at saka garlic. Tapos, galing pa talaga sa aking garden. Ako pa talaga yung nagtanim. So, ayan, sobrang proud ko sa aking sarili. Ilang taon na ako dito sa Germany, nagkaka-homesick pa din. Kahit ilang taon ka na dito, nagkaka-homesick pa din dahil iba talaga yung lugar, yung sa atin sa Pilipinas ba. Pero ganyan naman talaga ang buhay. We need to accept the changes. So, yan, kailangan din natin na gawa ng paraan para naman hindi every time tayo mahuhumsik. So, para sa akin, ito na yung aking pinagkakaabalahan. And, masaya naman ako dahil
kahit wala akong trabaho, nakakatulong pa din ako sa aking asawa. Like, I can still provide food in our table. Diba? Kahit wala akong trabaho. Sabi nga nila, bakit hindi ako maghanap ng trabaho? Ako ang papipiliin. Gustong-gusto ko na talaga maghanap ng trabaho, lalo na dito sa Germany na sobrang maganda yung, kapag may trabaho ka, maganda, malaki yung sahod. Pero syempre, priority natin yung ating pamilya, yung ating anak, yung anak ko, 3 years old pa yan siya, diba? Then, kailangan ko siyang ihatid sa kindergarten dahil malayo si trabaho ni asawa and hindi niya maihatid. Dito pa naman is-stricto yung mga kindergarten dito. Kailangan yung mga bata is on time kunin and on time ihatid. So, yeah. So, ilagay natin ito dito para mailagay na natin ito siya sa compost. And then, pupunta tayo na sa garden. Si anak pala is nasa kindergarten. And since nandito naman si asawa, and mabilis lang naman siyang kunin sa kindergarten, so hindi ko siya hinatid sa bike. Hinatid ni asawa. So kaming dalawa dahil ako yung naghatid. Si asawa na lang yung nag-drive. So for our tinola, ayan, malalaki na pala itong long chili. Manguha tayo dito. Manguha tayo dito pang tawag natin sa ating tinola. Tingnan nyo guys, yung ating hala guys, tingnan nyo yung ating paprika. Kinain ng islag siguro ito. Oh my god. Tanggalan ko ito ng mga dahon. Ang dami pa namang bunga. Ay. Ngayon ko lang nakita. Ayan guys, oh. Kasayang naman ito, oh. Ang laki pa naman ito sana. Kinain ng islag siguro kumain ito. Ano kayang insekto yung kumain yan? So guys, ito na yung ating long chili. Kumuha lang ako ng dalawa dahil sa tinola lang naman natin. Ito pala is like sa Pilipinas talaga na long chili. Binigay ito sa akin yung mga buto nito ng isang Pinay. Pinadala sa akin. So galing pa talaga ito sa Pilipinas. So ngayon ko pa lang ito matitikman and first time ko pa kasi siyang ma-harvest. Kaya excited ako nito. Nag-request din si asawa na lagtipan din natin ng mga carrots. So, kuha tayo dito ng carrots. Ay. Ayan. Ayun na nga. Yeah. Malalaki yung carrots natin ngayon. Meron pang isa. Ang laki nito. Yan o, tignan nyo naman. Grabe naman yung forma nitong carrots na ito. Ayan, pwede na itong pangsahog. Hindi na natin damihan dahil maliit na lang yung naiwan sa aking mga carrots ba. So, ayan. 3 okay na ito siya. Kunan na lang natin ng dahon. So, itong garden namin na ito, hindi talaga ganito yung itsura niya last year. Dahil nga, kakalipat lang namin dito last year. And nabili lang namin siya last June. And alam nyo, grabe, sobrang daming sagbot talaga. Sobrang daming grass nito. And yung garden ko last year is maliit lang. So, ngayon, talagang lumaki na siya. And maybe next year, mas malaki pa. So, itong sako na ito, isa muna yung kukunin natin. Meron tayong 4 na sako dito. Though, yung mga dahon niya is nag-start na talaga na malaya. Pero, hindi ko pa yan i-harvest dahil si asawa yung sana yung pa-harvestin ko nitong mga patatas. Dahil siya kasi yung nagtanim nito. And, gustong-gusto niya na nagtatanim sa sako. Maraming ang nagtatanong bakit ba kami nagtatanim sa sako na meron naman kaming malaking space, bakit hindi namin bungkalin yung malaking space. Una, kapag kasi sa sako, mabilis lang siyang itanim, lagyan mo lang ng lupa, tapos lagyan mo ng patatas, mabilis mo lang siyang maitanim. Kapag kasi magbungkal ka pa, like itong aming garden is talagang plain, ito na puro mga sagbot, kailangan pa siyang bungkalin, kailangan mo pa siyang trabahuin, ito diretso na, mas mabilis na. Kaya nga lang, ito limited lang yung mga nabubuhay or mga nabubunga niya. Tingnan natin kung hindi ko din alam kung ito is merong mga may mga laman. Ito may nakita na akong isa. Wala pala dito yung aking lagayan. Dito na natin i-transfer ang lupa para makita talaga natin yung laman.
Oh, ayun. Ang daming laman. Ayan, oh. Ang dami niyang laman. Ayan. So, ang dami niyang laman. Maliliit nga lang. Uy. Ayun lang. Yun lang pala yung laman. Ang laki ng itinanim namin dito. Yun lang pala yung laman niya. Dahil maliit lang yung laman, try pa nating harvest dito sa isang patatas. Isang sako. Uy! Ayun. Ito mas malaki siguro. Ayan, oh. Ayan yung mga nito. Mga unod. Sayang. Maliliit yung mga laman nito. Ay, yun lang. Ayun. Ayan, oh. Yan yung na-harvest natin. Maliliit yung mga laman. Wala na. Ay, meron pa isa dito. Maliliit yung mga laman dito. Sayang. Next year, na tayo. Magbungkal na tayo ng marami para mas madami yung bunga. Mas marami yung magiging unod niya. Ayan, oh, maliliit yung iba. So guys, ito yung na-harvest natin. Bali 2 sako. Ito lang yung mga patatas na na-harvest natin. Ay, nako. Ayan, maliliit pero okay na to. Pang tinula natin. So, kuha na lang tayo ng alugbate at saka tanglad and dahon ng sibuyas. Sibuyas dahon. Guys, pakita ko sa inyo yung ating zucchini. Tingnan nyo, oh. Kapag talaga hindi masyadong warm ang zucchini, ay magaganda yung mga bunga. Ayun, oh. Ayan, ito. Sobrang laki nito. Ayan, sobrang laki nito. I-harvest ko na lang kaya ito. Sobrang laki niya. Kailangan na din itong i-harvest. Ayun. Meron tayong isang zucchini. Kaso hindi natin ito masahog sa ating tinola, pero gugulayin din natin ito. Napakasarap nito kapag merong karne. Tapos pansahog ito siya. Pumasok pala ako sa loob dahil yung aking camera is nalubat. Kailangan ko siyang i-charge. Ngayon, na-charge ko siya ng 30%. Balik na naman ako doon dahil iniwan ko doon yung hinarvest ko and kailangan ko pang mag-harvest ng alubati. So, itong aking kalamansi na very sad, sabi pa ni asawa, very sad daw yung aking kalamansi. Dalhin natin ito ngayon sa labas. Since hindi pa naman malamig dito sa amin ngayon, medyo malamig, summer season, so ilagay natin ito sa labas para naman matuwa ito siya, baka mas gusto nito sa labas. Kasi yung mga dahon niya parang nag-shrink yung mga dahon niya, so ilagay natin ito sa labas. Mga 2 weeks na dito sa amin na sobrang maulan. Kung noong nakaraan, grabe yung init, ngayon naman sobrang maulan naman dito ngayon sa amin. Dalhin natin ito sa garden para naman makasama niya yung mga plants natin doon sa garden. Hopefully hindi ito yung mga lemon kasi, like lemon, kalamansi, magandang gustong-gusto nila yan yung warm weather. Pero kapag winter, yan yung kalaban dito. Kaya kapag winter, pasok natin ito sa loob ng bahay. Nilagay ko siya dito katabi ng aking dahon ng what do you call this? Sibuyas dahon and yung tanglad natin na maraming dahon. So, yan yung na-harvest natin. Manguha tayo ngayon ng alugbati. Guys, tingnan nyo yung ating kamatis. Malalaki na din siya. And ayan, sobrang laki ng mga kamatis natin. Ayan guys, yung ating kalabasa. Ayan, Filipino kalabasa ito siya. Hanap pa tayo dito. Yan, may mga bulaklak. And, I know, meron akong, dito, cucumber. Ayan, meron tayong isang cucumber dyan. Andito pa, Ayan, guys. Ating kalabasa. Ayun. Ayun pa. Wow, ang galing. Ayun pa. Ang dami nating kalabasa. Ito pa, guys. Yan pa. Isa. Ayun, 2. Ay, ang dami.
Tingnan natin yung ating watermelon dito na kinain. Ayan oh. Ay, nasira na ito. Kinain ng ano, islag siguro yung kumain yan. Sayang naman. Itong ating mga alugbati, kailangan talaga natin itong kunan ng mga ano, dahon. Dahil sobrang ang lalaki nito. And mahaba na din siya. So, ayan. Para mas lumami pa yung mga dahon nito. Ang tataba ng alugbati. Ayun. Ang tataba ng alugbati natin. Ito siya is wala siyang ano, wala kaming ginamit na mga fertilizer dito dahil dito sa garden namin ayaw talaga ni asawa na gumamit ng fertilizer. So, ang ginawa namin is bago kami nagtanim, gumamit kami ng lupa na mataba like compost soil. Pwede din yung lupa na mayroon ng poop ng mga baka. Next year yan yung gagawin namin, pero this time compost soil yung gamit namin dito. Ay naku, sobrang ganda. Wow, ang lalaki ng mga ng mga dahon. Nakakatuwa naman itong aking alugbati. First time ko rin palang magtanim ng alugbati this year. And hindi naman ako na ano dahil sobrang ganda ng tubo ng mga alugbati. Ayan. Ito pala is itinanim ko siya na buto. Binigay lang din sa akin ito ng isang Pilipinas. Sinend sa akin yung mga buto dahil nung umuwi ako sa Pilipinas ni isa, wala akong dala na mga buto like Filipino na mga gulay. Mabuti na lang may mga kaibigan tayong mga Filipina na nag-send sa akin ng mga buto. Kaya nakapagtanim tayo ng mga Pinoy gulay dito sa ating garden. Guys, meron din pala tayong isang talong dito. Hindi ko muna yan kukunin. Hindi ko yan isahog sa aking tinula dahil plano kong magsinigang and isahog ko yan sa aking sinigang kaso wala pa tayong okra. Yan lang muna. Tingnan nyo naman itong ating kamatis. Oh, sobrang ganda ng itsura. Ito yung sinasabi ko na yung sunflower. Mas mahaba pa sa akin. Hindi ko alam kung talagang humahaba pa ba talaga yan. Dahil tingnan nyo naman oh. Mas mahaba pa sa akin tapos hindi pa namulaklak. Kaka-start pa lang na sumibol yung bulaklak. Sobrang haba niya. So, para mas masarap yung ating tinola, manguha tayo ng tanglad. So, tamang-tama. Marami na din tayong bunga nitong ating tanglad. Bunga sa mga dahon. So, bali dalawang tanglad lang yung kukunin natin dito. Bango. Ang sarap nito para sa ating tinola mamaya. Itong ganito, okay na ito. Ready na ito para sa ating tinola. Tapos, manguha din tayo ng itong onion. Dahon ng onion. Isa, dalawa. Tuloy na natin ito. Ayan. Alas 12 na pala. Kailangan na namin kunin si Ethan. So, ayan. They said that I need to work. That I need to work so I can put food in the table. They have food. I put food in. You put food on the table. I put food in the table? Yeah. See? Potatoes, carrots. Everything. Only chicken is not there. Only we need to buy the chicken. Diba? Very fresh pa. Almost 4:30 na ng hapon dito sa amin. Nag-afternoon nap pala ako. Pinatulog ko si anak ba? Tapos nakatulog din ako. Hindi ko na sana pinapatulog yan si anak from the afternoon. Para sa kanang gabi is mabilis matulog ka. So, pagod na pagod din si anak dahil sobrang naglalaro din siguro siya doon sa kindergarten. So, ngayon, lulutuin na natin itong ating tinola. Meron akong chicken thigh dito. So, bali, malaki ito siya dahil this is 1.20.
1.1 kilo siya. So, bali 3 chicken thigh. Hindi ko naman yan isasahog lahat. Bali, 2 lang yung gagamitin natin dito. Dahil sabi ni asawa, hindi daw siya kakain ng karne. Sabaw lang talaga sa kanya. Tsaka yung gulay. So, mabuti na lang at marami tayong gulay na na-harvest sa garden. Tamang-tama. Paborito niya yan. Itong mga patatas, carrots. So, fresh lahat. Pati yung ating lamas. Hugasan natin itong mga carrots at patatas. Maganda itong mga baby na patatas. Yan. Dahil mas matamis. And yan, nung nakaraan nga, nung nagluto ako, may mga baby patatas ako na sinali. Napakasarap. So, huhugasan muna natin ito. Kapag pala nagtitinola ako, ginigisa ko muna siya. So, para magisa ko muna yung para ma-prito-prito ko muna yung chicken. Dito naman, mabuti na lang at kumakain itong si asawa ng tinola. So, dito naman, it's like chicken soup. Yan naman talaga yung kinakain niya kapag nagkasakit siya. But, yung chicken soup nila dito, like, diretso na lagyan ng tubig. Tapos, yung whole chicken, lagyan natin dito ng tamas. Itong aking asawa, may mga iilan na Filipino food na gusto ito niya. Like, yung mga adobo, and lumpia, and yeah, ano pa ba, yung mga nagustuhan niya ng mga Filipino food. And may marami din siyang Filipino food na hindi nagustuhan. Since European nga itong aking asawa, hindi yan siya masyadong kumakain ng rice. Every time na nagra-rice kami, nagreklamo talaga yan siya. So, ito namang aking anak na si Ethan is kumakain yan siya every time ng rice. Yan naman yung hindi man-noodles. Dahil nga ako is hindi talaga ako man-noodles or ba-pasta. So, si anak, kung ano yung aking kinakain is yun din yung kinakain niya. So, every time na nagluluto ako, iba yung kanyang pagkain, whether noodles or pasta o kaya patatas. Sabi ni anak, rice is life talaga kami. So, yan yung problema kapag may asawa kang foreigners. Yung kalahati lang pala, yung sinuhog ko sa ating sibuyas. So, siyempre, titirin natin ito. Lagay ko ito sa ref. Yung kalahati para magamit natin ito sa susunod na luto natin. Guys, ito pa lang ating patatas. Nahugasan ko na siya. Binrush ko pa talaga ito dahil itong ganitong mga patatas is gustong-gusto ni asawa na hindi siya binabalatan. So, since galing nga ito sa ating garden, hindi naman tayo natatakot na may mga chemicals na ginagamit dito dahil pure organic naman itong ating mga pananim sa garden. Kaya, ano ko lang ito siya, i-slice. Itong malalaki. Itong mga baby potato, okay na ito siya. Hindi na natin siya i-slice dahil mas masarap yan siya kapag hindi i-slice. Tapos, may iilan dito na malalaki. Ito, 3 piraso lang yung i-slice natin. Bali, i-cut lang natin ito into 2 pieces. Tapos, itong ating 3 carrots, i-cut na din natin ito siya without na hindi natin siya i-peel. Dahil yan yung request ni asawa. And usually talaga pag nagluluto ako like galing sa garden, hinuhugasan ko lang ito ng maigi. Talagang dinarush ko ito siya. Ay, ang tamis. Ang tamis. Ilagay na natin itong ating alugbati at saka yung ating chili. Gutom na daw yung aking customer. Yung mga naghihintay, gutom na daw. Sobrang lalaki ng slice ng aking dahon ng sibuyas. Are you hungry? 9. Sobrang bango nitong ating luto. Essen is fetish. Yung rice namin ni Ethan is bahaw. Yum, yum, yum. So, fish. This is not fish, this is chicken, Shatsi. Chicken soup. Yummy. Sarap. Ay, sarap. Masarap.
Sarap ng patatas. Lekker. Ito. Harap. Potato is really good. De kartoffeln zijn lekker. First time ko palang mag-harvest nitong long chili. It's not so spicy. Pero, I don't like it. Sarap.